Ang tibay po, matibay ang paninindigan ng mga abogado ng biktima doon sa war against drug war ni dating Pangulong Duterte. Pero tinatawag na war against poor. Yan po ang deklarasyon ni Atty. Andres. Siya po ay isa sa mga abogado ng mga biktima na hanggang ngayon ay talagang nilang paninindigan kung hindi talagang willing at ready na sa trial na gagawin against Duterte dyan sa International Criminal Court. Ito, pakinggan natin itong abogado. Well, victims, they really show the suffered harm from an international crime. And this is significant because the International Criminal Court is the first international tribunal that actually looks at the views and concerns of the victims in an international crime. In fact, most of the victims' families are from low-income, high-density communities across the Philippines. In fact, our position, it's not really a war on drugs, it's war against the poor. And they will show that in fact, until now, the murdered breadwinners, such as the fathers, the brothers, sisters, mothers, actually still affects them in their socio-economic status until now. Yan, totoo yan. Grabe ho. Malaking epekto sa ganyan I think it's very important because, number one, it shows that international criminal justice is not mere theoretical. It actually is useful and it's being applied right now. Secondly, it also shows that powerful people can still be subject to accountability no matter how their power, and it's being now shown in the suspect in the name of Mr. Rodrigo Duterte. Ayan. So napakalinaw. Tama naman yan. Kahit sino, kapag lumabag sa batas, yun ang ngayon lagi natin sinasabing, no one is above the law. Yan ang sinasabi ni attorney. Lawyer ng mga isa sa mga lawyer ng biktima na haharap diyan po sa trial na magsisimula by September against Duterte. War against poor. Laban daw sa mahihirap. Yung diniklara ni Duterte tungkol doon sa kanyang programa. At yan nga po ang kanyang pananagutan. So sinasabi rito ng abogado, ang mga biktima ng mga simpleng mamamayan na Pilipino ay paninindigan ang kailang paghanap ng hustisya at pananagutin ang dating Pangulong Duterte. At sinasabi nga niya rito, kahit sino pang maiimpluwensyang tao sa mundo, sa international, kapag lumabag sa batas, may mga komplena at malakas ang ebidensya, ay haharapin talaga niya ang mga magiging kaparusahan kung ano man po ang mangyari. Kaya kaabang-abang ito. Kaya yung sinasabi na makakalaya, kung ano-ano, ayan ho'y lahat speculation lang. Okay? Dahil nga, itong ICC, nasa kanila na ang mga ebidensya at kontrol laban sa akusado. Katunayan, ulitin ko, binanggit ko na ito sa isang video kahapon o isang araw, na nag-open pa online. Ito yung indikasyon na talagang seryoso ang ICC. Naintindihan nila ang sitwasyon ng poorest of the poor o tinatawag na mga mahihirap na Pilipinong biktima. Ini-open nila online para ang lahat ng iba pang biktima o yung iba pang mga naging biktima ay pwedeng magbigay ng anumang impormasyon, dokumento o pagpapatunay na sila ay biktima. Okay? Ibig sabihin, ini-open ng International Criminal Court online para sa ganon ay madagdagan pa ang impormasyon nila kung sino-sino at ano ang kalagayan ang nangyari dyan sa kampanyang ito noong panahon ni Duterte. At yung mga biktima ang iniimbitahan ng ICC na mag-participate, magsumite, magpakilala, magsumite ng dokumento, magpakilala na sila ay naging biktima. Kasi nga, crime against humanity. Okay? Kaya yung sinasabi, minamaliit ni Sara Duterte na 181 lang palang ebidensya nyo Nasaan yung 30,000? Ayan na. Ang sumagot, hindi yung mga complainant. Ang sumagot ay ICC. Sa magitan nga po ng pag-open online para tumanggap sila ng mga additional information. Ibig sabihin, seryoso ang ICC. Nabigyan ng katarungan
ang mga biktima. Hindi lang yung mga dokumento at mga pangalan ng biktimang nakasumiti na sa kanila. Kung hindi pati yung mga bago pa o hindi pa nakakapagreklamo, ini-open na nila online. At palagay ko, maraming magbibigay dyan ng impormasyon. Kasi hawak na rin ng mga organization, non-government organization, na mga volunteer lawyer dito sa Pilipinas, ang ibang mga biktima. Kung yung mga gunita doon sa Quadcom hearing, nakapila ang gustong magsalita ron, hindi na pagbigyan. Habang nag-hearing sa second floor o kung anumang opisina doon sa Kongreso, ang Quadcom noong nakaraang mga hearing, doon sa labas ng Kongreso, sa labas ng building, ang dami nakapilang biktima. Yun ang inaanyayahan ng ICC. Na magsumite ng mga kakulang impormasyon at dokumento bilang biktima dyan sa human rights violation, karagdagan doon sa crime against humanity. Ayan. So yung pagmamaliit ang dating, kasi sinabi ni Sara Duterte, 81 lang ang ebidensya nyo. Nasaan ang mga pangalan ng mga biktima? Ayan na. Kaya kasi dapat maging maingat. Hindi kasi kayo naging maingat eh. Pag naharap kayo sa media kung ano mga sinasabi nyo. Kaya nga, huwag na huwag nyong papangunahan ng korte. Huwag na huwag nyong i-challenge ang korte. Kasi sila ang merong authority. Katulad yan, parang minamaliit nyo yung ebidensya. Kakaunti daw, bakit 181 lang? Yung pala may pao na lang. Yung pala parang 10 lang. Maraming darating dyan. Ngayon, ini-open na. Di lalong dadami. Sa nakakaintindi mga abogado dyan sa ICC, ang policy pala dyan, hindi kailangan ng paramihan. Mahalaga lang dyan, may magpapatunay sino ang naglunsad ng program, sino ang umabuso, sino ang biktima. Ayun lang yun. O sino ang biktima? Yung mga complainant. Sino ang umabuso? Sino yung nagdeklara ng programa? Sino yung umamin ng lahat ng pananagutan? Si Duterte. Ayun, kaya nga nakakulong. So, yun ho yung paglalabanan ngayon sa trial. Totoo ba itong ebidensya? Totoo ba ang complainant? At kung paano sasagutin ng Duterte na siyang mayroong programa, siya yung umamin at siya yung nagutos, siya talaga lahat. Inamin naman niya yung kanyang pananagutan, ayun na yun. Kung paano pagtatagpuin yun. Yung tibay ng ebidensya, tibay ng depensya, yun ho yung itatrial. Abangan ninyo. Matindi. Kaya, please, okay, yung mga DDS, mga followers ninyo, at yung inyong mga abogado, at kung sino-sino lang yung mga politiko, huwag kayong makisawsaw. Lalo na sa merito ng kaso at kung ano-ano pa. Huwag niyong i-challenge ang korte kasi ang korte hindi pwedeng i-challenge. Pagka ginawa nila ang kanilang alam at nalalaman at karapatan, patay kang bata kami paglalagyan. Okay? Hindi makukuha sa rally, hindi makukuha sa publicity, hindi makukuha sa press conference, ambush interview at kung ano nung gimmick nyo, fake news, destabilization, paninira. Walang pakialam ang korte dyan. Lagi kong sinasabi yun, pero uulit-ulitin ko kasi sa halip niyo kayo tumigil sa inyong mga ginagawa, nagiging paulit-ulit pa kayo. Nililin lang ninyo ang inyong mga followers at mga kasamahan. Hindi ho mangyayari yan. Ang korte ang ating hihintayin kung kailan at ano ang kanilang magiging desisyon sa mga galawan at darating na araw. Di ba? Please like and share ng ating video ito. Hindi lang dito sa Mike Abe Opinion, sa lahat ng aking mga channel, YouTube, Facebook, lahat-lahat po, kayo po, mahalaga kayo rito sa buong mundo ng mga kapwa ko Pilipino.